everyone! Welcome back to my channel. At ngayon habang nagluluto tayo ay kwento ko sa inyo ang kwento ni Roan at Tina. So ito yung maalaala mo kaya ngayong gabi na to. So ikukwento ko sa inyo kung ano ang kanilang kwento. So itong si Roan at si Tina sila ay mag-girlfriend. So parehas sila babae at may mga case naman na parehas lalaki. So normal na sa atin ang parehas na lalaki, subalit hindi pa masyadong marami ang ganitong relasyon na parehas babae. So, itong sina Roan at Tina ay matagal na silang magkakilala dahil parehas naman silang nag-aral sa UP Diliman. So, matagal na silang nagkikita noon and 2017 talaga sila nagkakilala ng maigi. At sina Tina at Roan ay nagkita sila ng ilang beses sa bar at yun ang naging dahilan kung bakit sila nagkakilalanan at naging magkasintahan. Kumbaga, ang mga bar na yon ang nagtagpo sa kanilang dalawa dahil hindi lamang isang beses o dalawang beses silang nagkatagpo sa mga bar. At ayun, itong si Roan ay hindi na ito nakatiis nung muli silang nagkita. Nilapitan niya itong si Trina at itong si Trina naman ay matagal na pala niyang trash itong si Roan. At ayun, itong si Roan at si Trina ay naging sila na nga and then nagdesisyon din sila na mag-live-in. So nagsama silang dalawa sa iisang bubong na parang ngang mag-asawa. At hindi naging masaya ang kanilang pagsasama pero hindi rin naging perfect ang kanilang pagsasama. Nandoon yung hindi matanggap ng family ni Tina ang kanilang relasyon pero ipinaglaban niya pa rin ang kanilang relasyon. At itong si Roan naman ay nagkaroon ng isang depressive, yung sakit na dahil sa depression. So, hindi kaya ni Roan na mag-handle ng isang bagay or pangyayari kasi talagang nadidepress siya. So, na-confine siya sa hospital at syempre, isang pagsubok yun na kanilang pinagdaan ng dalawa. Wala naman talaga kasing perfectong relasyon, diba? Kahit sino ay may pagsubok talagang mga pinagdadaanan na kung minsan ang mga pagsubok na yan yung magpapatibay sa relasyon at minsan naman yan yung magpaparupok sa relasyon. Depende na lang sa inyo kung alin dyan. So, itong si Tina at si Roan ay hindi sila nagpatalo sa mga pagsubok na yon. So, hindi rin naging perfecto ang kanilang relasyon dahil naghiwalay din sila. So, sila yung pinaghiwalay at pinagtagpo ulit. So, sila yung pinagtagpo na itinadhana. So, sa bar sila ulit nagkita and nagkaroon din sila sumali din sila doon sa casting call. And then, napagkasunduan din nila na kung magkaroon sila doon sa kanilang Twitter ng 1K likes. So, nagkaroon din sila ng game ni Roan at ni Tina na kung saan yung may machine para malaman yung mga truth. So, yung parang makukuryente sila. At natanong nga doon ni Roan si Tina kung mahal pa nga ba niya ito. And then, si Tina ay napainom pa nga ng alak bago niya sinagot yung tanong ni Roan. And then, hindi naman nagkamali yung sagot ni ni Tina dahil nga nung pagkatapos niyang uminom ay sinagot niya agad ng yes. So, mahal niya pa nga itong si Roan. At ang sabi ng machine ay truth.
kung kaya naman ay nagtawanan ang dalawa at syempre nagkabalikan nga ang dalawa at nagkaroon na din sila ng isang YouTube channel na ngayon nga ay 2 taon or magdadalawang taon na. So, and nagkaroon din sila ng trip na kung saan matagal na talaga nilang pinlano noong sila pa talaga. So, nagplano silang mag-trip sa Bali, sa Indonesia at pinamagatan pa nga nila yung Bali Can Trip. So, kung napanood nyo yon, maganda yon kasi Bali Can Trip. So, doon sila nagkabalikan. Masayang masaya sila doon sa kanilang trip sa Indonesia. So, ayan guys, thank you so much for listening to my story and sana napanood nyo yung full episode ng MMK na kung saan isinadula ang kanilang relasyon, ang kanilang kwento ni Roan at Tina. And i-share ko din sa inyo kung papaano ang tamang paghugas ng lettuce. At sana ay may natutunan kayo sa kwento ni Roan at Tina. And huwag kayong magagalit dahil ito ay kinikwento ko lamang at batay sa aking mga nalaman and na-research. Ito nga palang si Tina ay isang researcher. Isa naman silang mga professional at masaya silang nagsasama sa iisang bahay. At respetuhin natin kung ano man ang kanilang ginagawa ngayon dahil sila ay tao lamang at kailangan din nila ng respeto. So, ayan guys, thank you so much for listening and sana nag-enjoy din kayo sa panonood ng aking fresh na lettuce. So, nilagyan ko yan ng baking soda para mapanatili kasi minsan ang baking soda ay nagbibigay ng para mapanatili yung crispiness ng lettuce. At kahit ano naman na hugasan yung gulay, mas maganda kapag ibababad nyo sila sa baking soda. So, ayan lang guys. Sana ay magkita-kita pa tayo sa susunod na mga episode. So, thank you so much and bye. At kung nagustuhan nyo to, pwede rin kayo mag-subscribe sa aking channel and click nyo na yung notification bell natin. So, bye!